Hello everyone, ako nga pala si Jose Frederick Artanyakin at kasama ko si Abdullah Tidoy. Ngayon, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng candle 3D gamit ang Blender. So, take it away, Dula. Alisin muna natin yung default cube, then let's add new mesh cylinder. Then by pressing tab to enter edit mode 3 para ma-select lang natin yung face. Then press X, pili natin yung face, sino yung i-remove natin. And let's tap view, pilitin natin yung inner bottom. Then press I to insert face. Then nilitan ko lang. Then punta tayo sa X-ray mode. Ay, Shift D to duplicate. Then press S to scale down para maliit yung loob. Ngayon, we add a modifier called solidify. Malalagay lang natin ng kapal yung pinaka jar or yung glass ng candle natin. Then let's go to edit mode again. Now press Shift Alt, tapos pindutin natin yung gilid, then F para mag-insert tayo ng face. So I uli para mag-insert ng face. Ngayon, in-adjust ko lang yung pinaka magiging itsura ng candle. Yung parang magkaroon siya ng melted sa loob na style or illusion. Nag-extrude lang ako dyan. Ayan, i-adjust ko lang siya. Shift Alt para buong edge ma-select. Ngayon, nag-add ulit ako ng modifier called subdiv para maging mas smooth looking pa yung candle natin sa loob. Balik ako ng edit mode, or pwede ko pindutin dito, or by just simply pressing tab, then X-ray. Ngayon, select all ko siya A, tapos Control R para magkaroon tayo ng loop cut, then adjust natin yung pinaka mold ng ating object. Ngayon, adjust lang tayo. Ayan, adjust lang natin yung candle sa loob ng baso. Medyo satisfied na ako sa itsura niya. Nalagyan natin siya ng kulay sa material. Nalagyan natin siya ng base color. Select natin yung medyo cream or medyo beige color. Para medyo mukha siyang candle talaga. Ayan, kung medyo satisfied na ako sa kulay niya. Check natin sa ibang render. Ayan, medyo okay naman na siya. Shading. Ngayon lalagyan natin yung pinaka glass or yung lagayan ng candle. Remove natin muna itong isang property. Ngayon mag-insert tayo ng glass texture or shader, tsaka isang transparent BSDF shader. Ngayon usog lang natin ito konti dito. Ngayon maglagay tayo ng mix shader. Ngayon ko-connect lang natin yung node dun sa shader at saka yung isa pa. Ayan, green to green. Then shader surface para yun yung magiging output to have or to achieve this glass looking texture. Yan, so dito hindi mo siya mapapansin. Ngayon, gagawin natin smooth din yung pinaka glass niya. Then nag-add din tayo ng subdiv. Medyo smooth na. Ngayon edit mode natin uli para adjust natin yung pinaka korte ng glass by pressing Ctrl R. Ayan, drag lang natin pababa. Ayan. Mukha na siyang glass yung korte niya. Ayan yung candle natin sa loob. Pag nakatago yung glass. Ngayon, lalagyan natin siya ng yung pinaka parang tali. Add mesh. Pwedeng circle, pwede ding cylinder. So in this case, pili ko is cylinder.
Kaya niliitan ko lang siya by scaling it down. Press S. Ayan, niliitan ko lang siya. Pero ang pinakatali sa kandila. Okay na ako sa laki niya. Balik ako ng X-ray para mas ma-center ko pa siya. Makita ko yung center nung candle. Extrude lang. Extrude ko lang yung face pataas. Maglagay lang ako ng konting curve. And maglagay ulit tayo ng subdiv para maging smooth yung ating pinakatali. Ayan, 4. Pwede na. Now let's go edit mode. Control R ulit. Adjust lang natin yung dulo. Sa baba, ayan, konti lang din. Control lang siya ng hindi patulis. Baba lang natin siya konti. Maglagay tayo ng base color ulit sa material. Alisin lang natin yung value. Tapos paglipat tayo ng shader, ayan. Meron na tayong candle. So, palitan lang natin yung render niya from EV to cycles para mas ma-emphasize yung pagiging transparent. Ayan. So, sa shader, palitan lang natin yung kulay ng glass na medyo black siya. Bawasan lang natin yung values. Balik tayo layout. Ayan na. Next is yung plato sa ilalim ng candles natin. Insert lang ng circle, X-ray, then edit mode. Sinelect ko lang itong part na to sa faces na yan. Then punta ko ng select, then invert or control I. Ngayon, i-remove ko lang yung mga selected. Ayan, yung faces. Na akong base. Ayun, shift alt tapos press ko lang yung gilid. Ayun, mag-add tayo ng face or press F. I, lilitan natin yung face sa loob. Ganyan. Ayan, sakto na siguro yan. Ngayon, sa gilid naman, shift alt ulit. Alt, ayun, yan. Scale lang natin para magkaroon siya ng curve. Medyo curve. Ayan, lakayan natin gilid. Control R. Ayan, right click para makancel yung movement. Kasi itong sa gilid lang na to, yung face, yun lang yung re-remove natin. Satisfied na ako dyan. Yung mukha na siyang plato. Okay, ngayon, press 1 to para may view. Scale natin, lakihan lang natin. Then baba natin siya sa may candle. Ayan. Ayan naman siya. Naman na siyang plato. Ngayon top view by pressing 7 sa trackpad. Select lang natin yung candles natin. Ayan. Move G by grab or move natin yung object. Shift D para i-duplicate natin yung candle. Ngayon, scale lang natin siya ng konti para mas maliit din. I-align lang natin sa plato. Yan. And dito yung adjust. And naggawa ulit ako ng isa pang candle. And adjust ko lang yung plato. Ayan na. Meron na tayong kandila. Tsaka plato. Ngayon, gagawa naman natin ng modifier yung plato para maging smooth yung surface niya by adding solidify. Siguro 0 point something lang. Ay hindi. Lagyan natin pala is subdiv, sorry. Solidify. 0.002. Ayan, pwede na yan. Then subdiv para maging smooth. Ayan. Paano siyang plato. Yan. Kaso medyo kita yung candle sa baba, kaya adjust lang natin yan. Lakihan lang natin konti. And ito pa, wala na. Nice. Then pagpunta tayo sa cycles, render natin. Nakikita nyo, mukha na siyang candle talaga. Next
is kulayan lang natin yung plato at gawin lang natin ayan, black. Ngayon gawin natin siyang glass looking yung plato. So feel free to adjust ng mga properties ng every object kung ano sa tingin nyo maganda. So next, gagawin natin yung pinaka-apoy. So insert ako ng cone, nangat ko lang siya, then edit mode, so select ko yung baba, yan, shift alt, then i-drag ko lang, extrude, drag ko lang siya pababa, then inangat ko lang tong vertices na to, yan, or yung lines na yan. And nag-add ako. Ngayon, select all natin. Then, Control R. Tapos, scroll lang natin yung sa mouse para madagdagan yung loop cut. Right, pwedeng i-adjust. Pwede right click para cancel movement. Shift alt uli. Select yung baba. Yan, in-adjust ko lang siya para mukha siyang apoy. Pero pwede kayo mag-search sa Google para sa inyong reference. Nag-add uli ako ng subdiv para maging smooth siya. Ayan, siguro mga 5, 4, 1, 2. Ayan, 2. Next, liiliitan ko na lang, then adjust ko na lang siya doon sa pinakatali. X-ray mode lagi para mas makita ko yung loob. Iba ko lang siya konti. So ngayon lalagyan natin siya ng kulay or ng effect. Ang pinili ko is emission. Papalitan ko na siya ng kulay apoy. Hanap lang tayo dito. Yan. And then yung yan, orange or yellow. Then yung strength. Yun yung parang pinakaliwanag niya. 11. Try natin. Liwanag naman na. Tingnan natin sa isang render. Yeah. Medyo ganda na siya. Mukha na siyang nag-aapoy talaga. Ngayon, baba lang natin ng konti. Parang realistic. Baba lang konti. Yan. Ngayon, i-shift D ulit. Tapos, nilagyan ko lang yung dalawa pang candle. Adjust lang dyan sa part na yan. Yan. Meron na tayo candles na may illusion na apoy na mukhang di battery yung kandila. There you go, meron na tayong candles. Thank you for watching.